po ay i-announce ko po yung mga nagbigay ako ng handog na salamat nung Sunday, kahapon pa, at kahapon, Gold Watch. May mga kapatid tayo ng Gold Watch na kasama po natin. Kaya napakinggan po yung testimony ni Ate Edna. Salamat sa Panginoon sa patuloy ko po yung encourage na atin na po ibinalik yung Gold Watch, yung kung early in the morning na talagang prayer and worship and talagang pag-aaral ng salita ng Diyos. Magsisimula po yun ng 4:30 ng madaling araw dito po sa church natin hanggang 5:30 lang po, tapos na po yun. 5:45 tapos na po. Tapos po na fellowship, nagkakita kami, nag-sharing. We hope this coming Saturday ay makasama po namin. Kaya doon po ang lakas po ng church ay sasama-samang panalangin. At napakaganda po yung panalangin na madaling araw pa lang. Ang kultura po yan ay ang nagpausok po niya ng mga kriyan. Kung bakit po pinagpala, ibiniles ang mga Christian sa bansang Korea ay dahil napaka-prayerful nila. Ang donos po nila ay araw-araw. Araw-araw po ang donos. Sa atin po ay once a week lang po na nalulungkot ay talagang battle po kasi yan. Laban po kasi ng laman yan. Masarap matulog, lalo pag malamig, lalo pag puyat ka. Pero kapag nakabangon ka, nakarating ka sa lugar na kung saan nandoon nasasambalin mo ang Diyos, iba po ang breakthrough na mararanasan natin. Amen! Praise God! Hallelujah! Kaya kung bakit po ang church nito ay talagang gumagalaw po dito sa Diyos dahil po yan sa patuloy na pagpupuri, pagsamba sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po, patuloy po ay ini-invite every Saturday ay po ay sinimulang mula sa year 2026 ang muli talagang sama-sama ang nanangin at pagpupuri sa Diyos na makapangyarihan sa lahat ng madaling araw sa church na ito. Okay? At nais ko po nga muli naman sa inyo yung mga nagbigay po ng pasalamat. Si Brother Alvin, nagbigay po ng 500. At kakasot ay susunod po ito na nagbigay po sa akin sila Rachel and Jonathan ng 4,000 pesos. At si Ray at Yasmin mo ito nagbigay po sa akin 2,000. Kaya nadagdagan po yung po ating nagpapasalamat ng 6,500. At nung nakaraan linggo po ay ang total po nun ay 42,500. Kaya ang total na po ng ating handog pasalamat ay 49,000 pesos. Ating palakpakan ng Diyos. At meron po mga subscribers po na nagpadala po sa akin, inabot po ng 10,000. 49,000 plus 10,000, magkano na po? 59,000. Hallelujah. Ating palakpakan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Okay. Nung Monday po ay pinatawag ko po yung isang Kristiyano na kilala po ni Joren na talagang gumagawa po ng mga kisame, kahit ano talagang Kristiyano to, elder sa church sa San Jose, Pampanga ay pina-estimate ko po itong ating pong kisame. At nandyan na ba anak yung yung paki-plus mo anak sa monitor natin para makita ng mga kapatiran. Yung magiging nagpagawa po ako ng pina-layout ko po ang magiging itsura. Pina-estimate ko po materyales, labor, kasama na po ang mga ilaw ay 200,000. 200K. At dahil ito'y Kristiyano, hindi pa po ako tumatawad, pero doon po sa press, malaki po kasi masyado to, 200K ay may nagsabi po sa akin, mababa na po yon. Pero, kaya po sa 200K, magkano pera natin? Ito po. Ito po yung layout. Ayan po yung magiging yari. Labor and material, pati po yung mga ilaw, kasama na po. Wala na po tayong iintindihin. 10 to 14 days po gagawin. Kaya po yung trabaho, medyo talaga matrabaho, medyo talaga halos 2 linggo gagawin. Kaya talagang labor lang talaga ay malaki uubusin. Pero, diresyohan tayo ng 200K. Yan po ang gustong-gusto ko, yung lagi pong lumalakad lang sa pananampalataya. Amen! Wala pa po tayong sapat na budget. Nasa 59,000 pa lang po yung ating pong pera. Magkano pa po kulang natin? 141,000. Ito po ang magiging kayarian
nung pong pagyan po ay nakisamihan. Alam ko po, yung pong church na ito ay lagi lang pong lumalakad sa pananampalataya, wala tayong maipagmamalaking yaman, pero praise God, mula noon until now, ang Diyos po'y hindi tayo pinabayaan. Amen! Praise God, hallelujah! Ang tanong, ito na naman po tayo. Baka maaaring meron naman po sa inyo mag-isip, napakalaki pala nang uubusin, Pastor. Yung lumipat po tayo dito, halos kulang 300,000 ang inubos natin. Wala tayong budget. Halos wala pang 200,000 yung pan. Kulang 300 ang inubos kasi po pati po kuryente pinalitan po natin. Nagpa-install po ako ng mga kuryente. Tapos po talagang nagpagawa tayo ng CR pero ang problema po ay hindi po nagamit dahil ayaw pong tumuloy ng tubig pero papaayos po natin yan. Kaya ang laki po ng inubos nung pagkakalipat natin. Pero tumuloy po tayo sa pananampalataya, natapos po at nalipatan natin ang lugar na ito. Kaya po hanggang ngayon nagbabayad pa po tayo. Yung pong handog pa, salamat na. Meron na lang po tayong kulang, nung kakamali, na halos 11,000 na lang yung kulang natin. Ang pinambabayad natin doon, yung linggo-linggo yung pledge for the church building. Kung hindi po tayo nagbabayad sana, dapat po meron na tayong na-raise na 50,000. Kaya lang po, talaga napakalit lang po ng ating pledge weekly. Minsan po ay 500, 600, 700 lang po. Ganun lang po nagiging pledge natin for the church building. At yun po iniipon natin monthly at hinuhulugan natin yung naging kulang natin nung tayo po ay lumipat dito. But praise God, 11K na lang po, matatapos na po natin. Ating palakpakan ng Panginoon. Ngayon, ayan po ang magiging kariyan. Hindi po ba napakaganda na unti-unti yung lugar na ipinagkatiwala sa atin ng Lord ay inaayos natin, mga kapatid? Di po ba, mga kapatid? Amen. Masaya po ba kayo? Pag ito po ay nangyari, yan ay napakisamihan natin. Ang kasunod na po nating vision, kukulubin na po natin yan at i-air ko na po natin yan. Kayo po ba'y masaya? Lagi lang po ang inyong pastor ay nabubuhay sa pananampalataya. Pero pansinin niyo po, kaya ko po kayong tokahan. Kaya ko po kayong i-force. Pero alam niyo po yan, never ko pong ginawa sa inyo yan na ako po ay nagtoka sa inyo. Never ko po kayong pinuwersa. Ang lagi pong ginagawa ng inyong pastor, yung bukal sa loob ninyo at pag-uusap ng Panginoon. Yun lang po. Wala po kayo sa akin maririnig na tinukahan ko kayo kahit isang silya, isang upuan, isang pako, never akong nagtoka sa inyo. Pero lagi ko lang po kayong challenge kung ano ang galaw ng Diyos sa buhay ninyo. Tandaan niyo po, lahat ng ating itinatanim para sa gawain ng Panginoon. Basahin niyo ang Bible, doon lugod na lugod ang Panginoon. Bakit minsan nakapagre-raise tayo ng 100,000, kalahating milyon, 1,000,000 para sa mga mahal natin sa buhay na nagkakasakit, na ICU, kaya natin gawa ng paraan. Pero bakit pagka ang gawain ng Panginoon, ang templo ng Diyos, parang wala tayong matinding desire? Mga kapatid, 141,000. Ang inyong pastor ay laging tiklop tuhod, na dumudulog sa Panginoon. Alam na alam niya yung kayarian, yung ganda ng church na pangarap ko. Napakalayo po nung itsura ng templong ito. Pero hindi po ako naiinip. Mangyayari po yung desire ng puso ko na maipagtatayo natin ang Diyos ng isang napakagandang templo na siya lamang ang mag-glorify sa kayarian ng templong iyan. Amen. Kaya mga kapatid, samahan nyo lang po ang inyong pastor sa pananalangin, sa ating mga vision. Yung lahat ng ginagawa natin ito ay para sa kanyang kapurihan at karangalan. Huwag niyo pong iisipin na hindi pa po atin ang lugar na ito. Isipin niyo na ito po, i-claim na natin na ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon. Always positive thinking with faith. Kaya na po sa Eliza, sabi po niya, lagi lang po positibo ang kanyang iniisip at pinapangarap sa buhay. Yun ang tama. Ako po, lagi lang din pong positibo ang aking pong pananaw.
Kahit marami ko nadidinig ng mga negatibo, marami ko naririnig ng mga hindi maganda, pero lagi lang pong positibo ang aking pong pananaw at pananampalataya. Lagi ko pong nilalakaran kung ano yung kalooban ng Diyos at kung papaano ko siya mapapasaya. Amen! Malaking halaga ang lugar na ito, malaking halaga ang inuubos natin, pero ang lahat ng iyan hindi po nasasayang. Lahat po yan ay para sa Diyos. Amen! Hallelujah! Kaya po, patuloy po tayong dumulog sa Panginoon, patuloy po tayong magnasa na ma-reach out po natin yung ating pinapangarap na ceiling ng church. Tinan niyo po, nung makita ko po yung layout, pinagawa ko po kay Joren, yan po mismo talaga ang magiging kariyan yan. Pati po yung mga ilaw na yan, kasama na po yan doon po sa kontrata. Labor and materials, kasama na po ang ilaw. Yan po ang magiging itsura ng kisaming iyan. Kaya po, maganda na po, mapiprevent na po kahit paano yung init pag summer at loobin ng Panginoon ay makulob na natin to at mai-aircon natin to sapagkat mas lalong masarap na magpuri at sumamba kapag tayo po ay nilalamig na at giniginaw na sa lugar na ito. Amen! Ating palakpakan ng Panginoon. Praise God! Purihin ng Diyos. Okay? Yan lang po ang aking pong report sa inyo mga kapatid. At si Sister Eliza po, wala po nung Sunday. Ni-report ko po lahat ng nagbigay. Si Sister Eliza po nagbigay po ng 5,000 para po sa handog pa. Salamat para po dyan sa kisame. Ating palakpakan ng Panginoon. Praise God! Yan po yung total na 42,500 kasama po yung ibinigay ni Sister Eliza at ngayon po inaabot na po ng, pati po yung mga ilang subscribers natin ay inaabot na po ng 59,000. Praise God! Ating pong pasalamatan ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Okay, sa oras kong ito ay tayo po ay dumako na po sa Word of God. Handa na po ba kayo mga kapatid? Okay, tayo po ay manalangin muna at ating i-declare yung Luke chapter 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is on me. He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord favor. Our Lord Jesus Christ, He is the anointed one. Praise God. Hallelujah. Ating palakpakan ng Panginoon. Okay, sa oras na ito ay patuloy na tayo po ay i-focus po natin yung ating mga pakinig, yung ating mga isip at puso sapagkat dadako na po tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pagsamba sa Panginoon. Alam niyo po, ulitin ko po sa inyo kung paano nung last Sunday ay nakita po natin, naranasan po ni Zaccheo ang victorious life. Naranasan po ni Zaccheo ang kakaibang kaligayahan na nag-uumapaw mula sa ating Panginoon sa kanyang puso at isipan. Naranasan po ni Zaccheo ang magkaroon po ng isang bagong puso. Naranasan po ni Zaccheo ang patuloy po magkaroon ng talagang matinding highly favor mula sa Panginoon. Saan na po simula yon? Sapagkat nagkaroon siya ng tinatawag na new desire. Kaya po napakahalaga nung tinatawag na always new desire sa ating mga buhay. At yung new desire na yon, na kanya pong ginawa ay hindi po nakakonsentrate, hindi po nakapokus sa kanyang pansariling gusto. Kundi yung new desire na kanya pong pinasimulan ay bagong hangarin para sa kalooban ng ating Panginoon. And then after that, nung magkaroon siya ng new desire, sinundan po niya ng tinatawag na new plan. Dalawa lang po yung ginawa ni Zaccheo, new desire and new plan. And then after that, doon na po nag-overflow ang new rejoicing, new victory, new highly favor, new heart and spirit sa kanyang buhay. Ngayon, patuloy po natin samantalahin. Patuloy ko po kayong bibigyan po ng word of encouragement sapagkat nasa unang buwan po tayo ng year 2026. Nais ko pong patuloy ko po kayong i-inspire. Patuloy po talaga tayo magkaroon ng mga bagong hangarin, mga bagong pasimula sa ating buhay na hindi po nakapokus lang sa mga bagay na makapagpapaligaya sa atin, kundi higit sa lahat nakakonek sa mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Ang aking pong topic na i-share ngayon sa inyo ay may pamagat po na let us start on a better path. Tayo po ay magsimula ng mas maayos, mas higit, mas the best na landas. Tiyakin po natin na yung magiging pasimula po natin ngayong year 2026, yung journey, yung path na lalakaran po natin ay mas the best, mas better. Higit sa lahat, ito'y ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat dyan po patuloy ang magiging bunga niyan, may consequence po yan. At ang magiging consequence po niyan, kung ano yung ating nilakaran, kung ano yung ating pinasimulan sa taong year 2026. Okay. Unang-una po na napakahalaga po nating pasimulan sa taong year 2026. Talaga ito talaga ang ating higit na pagpokusan, i-prioritize, put God first. Everybody says, put God first. Napakahalaga po na magpasimula tayo sa Diyos. Ito ang pinaka-best and better beginning in this year 2026. Let us put God first. Sabi nga po ni Pastor Rick Warren sa kanyang libro na nabasa ko, The Purpose-Driven Life, it's all start with God. Kailangan lahat ay magsisimula para sa Diyos. Hindi po pwede magsisimula tayo para sa ating sariling hangarin lang, sa ating sariling kaligayahan lang. Always start with God, according the will of our Lord. Tingnan niyo po, sabi po ng Hope chapter 12 verse 10, ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng mga bagay. Ang buhay ng bawat isa ay hawak ng kanyang kamay. So meaning to say, under control ng Diyos ang lahat ng bagay sa ibabaw ng langit, sa ibabaw ng himpapawid, sa ibabaw ng lupa, at sa ibabaw ng karagatan. Under His control, His power. At ang sabi niya, doon sa Hope chapter 12 verse 10, ang buhay ng bawat isa ay hawak ng kanyang kamay. So makikita po natin, ito po yung minsan ay nakakalimutan ng napakaraming tao, even ang maraming Kristiyano o mananampalataya, na ang Diyos talaga ang may control sa lahat ng bagay. Even po yung ating buhay, hindi natin pwedeng ipagmalaki na malakas tayo ngayon, malusog tayo ngayon, wala tayong sakit. Nakakalimutan natin na kaya tayo malusog, kaya tayo walang sakit, kaya tayo hindi na-aksidente, kaya tayo hindi napapahamak. Nakakalimutan natin dahil iyan sa kontrol ng Diyos, gabay at pag-iingat sa iyo at sa akin. At the end of the day, nakakalimutan natin na ibalik sa Diyos yung pasalamat, yung papuri. Nakakalimutan natin talagang kung bakit tayo ngayon nagtatamasa ng biyaya, pagpapala, gabay, pag-iingat, kalusugan, kalakasan. Because of our God, not ourselves. Kaya karapat-dapat lang talaga na sa bawat panahon, bawat pagkakataon, bawat sitwasyon, let us put God first. Napakahalaga na lagi nating inuuna na pasalamatan, papurihan, parangalan, sambahin ang Diyos
na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat siya ang may sabi mula sa banal na kasulatan. According the Holy Scripture, from the book of Job, chapter 12, verse 10, ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo. Ang Diyos ang may hawak ng buhay ng bawat isang nilalang sa ibabaw ng mundo. Kaya, kapag naintindihan natin to, lagi nating uunahin ang Diyos ang pasalamatan, papurihan, parangalan sa ating mga buhay. Ito ang pinaka-the best na dapat nating lakaran in this year 2026. Dapat naunawaan natin, naintindihan natin kung bakit pala tayo humihinga, kung bakit pala tayo may mga bagay na tinatangkilik ngayon, kung bakit pala tayo nagtatamasa ng biyaya, pagpapala, kung bakit pala tayo ngayon ay patuloy na may lakas, may kalusugan. Hindi mula sa atin lang to. Hindi lang mula sa ating pagsisikap to, kundi higit sa lahat, ito'y mula sa biyaya at kabutihan ng Diyos sa iyo at sa ating mga buhay. Kaya, napakahalaga. Always God first sa mga buhay. Question, saan siya dapat una? Mark chapter 12 verse 30. Dapat higit sa lahat, una siya sa ating pag-ibig. Hindi dapat inuuna mong minamahal mo ang asawa mo. Hindi dapat inuuna mong minamahal ang anak mo, ang kaibigan mo, ang kapwa mo, ang relatives mo. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero kapag nakita niya na higit nating minamahal at iniibig, ang mga bagay sa paligid natin, even ang ating families, ang Diyos ay nalulungkot. Tingnan niyo mga kapatid, yung only begotten Son na walang iba kundi si Jesus Christ, ano ang ginawa niya? Hinayaan niyang mamatay sa isang kamatayan, kadusta-dusta. Hinayaan niya na magpakasakit at maghirap sa ibabaw ng mundo kapiling natin. Bakit? Sapagkat pinatunayan niya, kaya niyang tiisin, kaya niyang baliwalain ang kanyang kaisa-isang anak na pinakamamahal na anak dahil sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Nagawa ng Diyos yun. Kaya ang gusto po ng Diyos, una siya, higit sa lahat, above all, na siya po ang tunay na maibig, maipadama natin ang pagmamahal para sa Kanya lang. Pangalawa na lang po ang ating mga mahal sa buhay o yung ating mga tinatangkilik. Kapag nakita po niya na higit nating pinapahalagahan, higit nating binibigyan ng importansya ang mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin, even ang ating families, relatives, napipighati ang Diyos. In the book of Mark chapter 12 verse 30, love the Lord your God with all your heart and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Ito yung gusto na makita ng Diyos sa atin. Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong lakas, higit sa lahat. Ito ang napakahalaga na malakaran natin in this year 2026. Tunay nga po bang ito ang ating nararanasan? Masakit man, pero ito ang sabi ng Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? Sa John chapter 5 verse 42, mismong ang Panginoong Jesus ang may sabi nito. Ngunit kilala ko kayo, alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Napakasakit po na lumabas sa puso at labi ng Panginoon ang mga salitang ito. Kilala ko kayo.
wala kayong pag-ibig sa Diyos. Ito po ang masakit na maging sitwasyon ng napakaraming Kristiyano sa ating kapanahunan. Na nagsasabi lang na mahal niya ang Diyos, pero hindi talaga mula sa puso. Ano po ba ang epekto ng pagmamahal sa Diyos? Or the effect of loving God? Romans chapter 13 verse 10. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Kapag iniibig pala talaga natin ang Diyos, hindi mo kayang gumawa ng masama kanino man. Tingnan nyo nga po yung inyong katabi. Yan kapatid, yung katabi mo na yan. Hindi mo yang kayang gawa ng masama kung talagang iniibig natin ang Diyos. This is the true manifestation of love for God. Hindi mo kayang gawa ng masama yung iyong kapwa, yung iyong kapatid, kapag ikay tunay na umiibig at nagmamahal sa Diyos. Naalala ko si Stephen. Si Stephen na puspos ng Espiritu ng Diyos na talagang nagmamahal sa Diyos. Pinagbabalibag siya ng mga Hudyo ng bato. Tumatama sa mukha, sa ulo, sa dibdib, sa katawan. Napakasakit. Hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo ang bumabato sa kanya. Wala naman siyang ginawang matinding kasalanan. Dahil lang sa kanyang pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Pero pinagbabato siya. Alam niyo, hindi siya gumanti. Hindi siya nagalit. Ano ginawa ni Stephen? Dahil totoong nagmamahal sa Diyos. Sa sobrang sakit, tumutulo ang mga dugo mula sa ulo sa tama ng mga bato. Siya po'y lumuhod at dumalangin sa Diyos. Ano po sabi ng kanyang prayer? Ano po sabi niya? Ama, huwag niyo na po silang panagutin, parusahan, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nagaya po niya ang Panginoong Jesucristo. Yung mga gumagawa, yung mga sumasakit sa Kanya, nakuha niya ipag-pray na huwag nang gantihan ng Diyos sa ginagawa sa Kanya. Sapagkat alam niyang parurusahan ng Diyos yung mga gumagawa ng masama sa Kanya. Pero nakuha niyang patawarin, nakuha niyang ipag-pray. Sapagkat si Stephen ay tunay na nagmamahal sa Diyos. Kapag pala ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya ay tunay na nagmamahal sa Diyos, wala kang gagawing masama sa iyong kapwa, sa iyong kapatid. Wala kang bibitawang masakit na salita sa iyong kapatid, sa iyong kapwa. Hindi mo siya huhusgahan, hindi mo siya hahatulan, sapagkat nagmamanifest sa buhay mo na ang espiritu ng pag-ibig ng Diyos ay suma sa iyo. Kaya yung mga tao na nagsasabing sila ay Kristiyano, pero patuloy na merong sinasabing pangit, alam nyo na. Alam nyo na. Patuloy na may sinasabi mga may negatibo sa kanyang kapatid, alam nyo na. Hindi talaga siya tunay na nagmamahal sa Diyos. Sapagkat ang sabi po ng salita ng Diyos, sa Romans chapter 13 verse 10, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Mga kapatid, makikita po natin ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Ipupurify ka, i-replenish ka, sapagkat yan ang power ng pag-ibig ng Diyos. Kaya pag inuuna natin talagang hanapin ang Diyos, mahalin ang Diyos, talagang totoong mababago yung buhay natin, mababago yung puso natin, mababago yung isip natin. Talagang tunay po talaga tayong maboborn again. Bakit? Sapagkat inuna nating mahalin, ibigin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang bunga niyon sa atin, alam niyo po, ang isa sa pinakamapayapang tao na bubuhay sa ibabaw ng mundo, yung wala po siyang galit,
Wala po siyang hinanakit. Wala po siyang sama ng loob na daladala at bitbit sa kanyang puso at isipan. Yan ang pinakamapayapang tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Napakasarap po ang buhay sa bawat araw ng isang taong malinis ang puso dahil totoong nagmamahal, sumusunod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magre-reflect po yan. In and out, in our appearance, magre-reflect po yan. Yung mga taong punong-puno po ng galit, punong-puno po ng sama ng loob, pansinin niyo po kahit mata napakabalasik, napakataling tumanaw. Dahil punong-puno po ng espiritu ng galit, puot. Kaya po magre-reflect sa mukha ng isang tao kung ano ang laman ng puso at damdamin niya. Pero pansinin niyo po ang mga tao na punong-puno po ng Espiritu ng Diyos, punong-puno po ng pangunawa at pag-ibig at pagmamahal, makikita niyo po, kahit manalita yan, kahit magbitaw ng salita yan, wala kang madarama, wala kang mararamdaman na negative bad spirit. Bakit po? Kasi ang bitaw ng mga taong punong-puno ng espiritu at pag-ibig ng Diyos, may power, may anointing. Amen? Tatablan tayo. Babaon sa puso at isip natin sapagkat yung taong yan, malinis yung puso at isip at sinasamahan ng presensya ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakahalaga po yung tinatawag na unahin natin higit sa lahat ang Diyos. Nabigyan ng importansya, oras, panahon, higit sa lahat, pagmamahal. 1 Corinthians 16:14, ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyo ng may pag-ibig. Lahat ng ating ginagawa, gawin nating may pag-ibig. Mahirap kasi na ginagawa ang isang bagay na pipilitan ka lang. Tingnan niyo mga kapatid, kapag ang mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw, sa ating pamilya, sa ating trabaho, especially po sa church, lahat ng ating ginagawa, ang driving force nun, it is about love for the Lord. Yun po ang napakasarap. Pero kapag ang isang bagay ginagawa mo na parang napipilitan ka lang, hindi ka magiging masaya. Hindi ka magiging masaya kahit kailan. Pero kapag ang isang bagay ginagawa mo kahit mahirap, kahit nagsasakripisyo ka, kahit nagpapakasakit ka, pero ang pinaka-driving force nun mula sa puso mo dahil pag-ibig, mahal mo ang Panginoon, mahal mo ang ginagawa mo, mahal mo ang ministeryo mo, mahal mo ang iyong pagtitiis dahil sa Panginoon, doon ka tunay na magiging masaya. Kaya sabi ng Bible, lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo ng may pag-ibig mula sa Panginoon. Kahit napapagal ka, kahit nahihirapan ka, kahit may mga sacrifices, ginagawa mo yan dahil sa pag-ibig sa Panginoon. Yan yung pong naranasan po ni Abraham. Si Abraham po ay matagal pong nangarap na magkaroon ng sariling anak. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, ihandog mo sa akin ang iyong anak na si Isaac. Mahirap po yun. Ang tagal po niyang ipinag-pray na siya po ay magkaroon ng isang anak na magmamahal ng kanyang kayamanan. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, ihandog mo sa akin yan sa ibabaw ng bundok na ituturo ko sa iyo. Hindi po nag-complain si Abraham. Sumunod siya dahil mahal niya ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba. Madaling araw pa lang, gumayak na si Abraham. Dala po niya ang sulo, dala niya ang punyal, bitbit po niya ang kanyang anak na si Isaac. Madaling araw pa lang, wala pa pong liwanag. Isa pong indikasyon na talagang totoo, seryoso. Bunga yun ng pag-ibig at pagmamahal ni Abraham. Gagawin niya ang isang task, gagawin niya ang isang command kahit napakahirap, kahit napakabigat. Pero ang driving force noon, mahal niya ang Diyos na nag-uutos sa kanya. Napakahirap noon. Walang makagagawa noon. Kaisa-isang anak pa lang. Panganay na anak. Pero nakuha niya
iaalay niya sa ibabaw ng bundok. At nung ibabagsak na niya ang punyal sa dibdib ni Isaac, para patayin niya, para sunugin niya, para maging handog sa Diyos na nag-uutos sa kanya. Nung nakita ng Diyos ang kanyang puso at handa siyang sumunod ng tapat na may pagmamahal, pinigil siya ng Diyos. Abraham, huwag mong gawin yan. Nakita ng Diyos ang iyong katapatan at pagmamahal sa Kanya. Sinubukan ng Panginoon Diyos. Ayon ang isang batang tupa nakasabit ang kanyang sungay sa puno. Yun ang iyong ihandog sa Diyos. Dahil tiningnan lamang, sinusubo ka lamang ng Diyos mong pinaglilingkuran at minamahal. Church, may mga pagkakataon, itetest ka at itetest ako ng Diyos kung gaano tayo katapat at kamahal natin ang Panginoon sa ating buhay. At minsan yung test na yon, grabe yung test na yon. Titingnan ng Diyos kung siya pa rin ang magiging priority mo. Titingnan ng Diyos kung kaya mo pa rin i-let go, ipagpalit ang maraming bagay na nagiging hadlang sa pagmamahal at pagsunod mo sa Diyos. Pero kapag once na nakita ng Diyos na handa mong i-overcome, i-let go ang mga bagay na meron ka, ang Diyos ay gagalaw at kikilos. Higit pa sa inaasahan mo, ang Diyos ang gagawa at kikilos sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya mga kapatid, napakahalaga na sa ating buhay, huwag tayo magpapasubok sa Diyos. Sa ating kapanahunan na kalulungkot, napakaliit lang na mga bagay sa buhay ng bawat isang Kristiyano. Pero hindi nila ma-let go, hindi nila maging priority ang Diyos sapagkat mas priority nila yung mga bagay na meron sila ngayon. Yun po nakakalungkot. Napakaliliit pa lang po ng mga test. Napakaliliit pa lang po ng mga bagay sa ating buhay, sa ating kapanahunan. Pero hindi natin magawa na maipakita sa Diyos na talagang siya talaga ang ating first priority para maipadama sa Kanya at maipakita ang ating wagas at tapat na pagmamahal sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat ng ginagawa nyo'y gawin ninyo ng may pag-ibig para sa Diyos. Kaya mga kapatid, ito ang pinakamagandang pasimula sa ating pagtahak sa pathway na ating lalakaran ngayon sa taong year 2026. Always God put first with love from the bottom of our hearts. Maipakita, maipadama natin sa Diyos sa taong year 2026 na talagang siya talaga lang ang tunay na higit sa lahat na iniibig natin. Sapagkat ang deklarasyon po natin sa taong 2026, it is a year of overflowing blessing. Ano nangyari po kay Abraham? Nung makita ng Diyos yung kanyang tapat na pagmamahal at pagsunod, grabe po. Inihugos ng Diyos sa buhay ni Abraham, sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang descendant, ang nag-uumapaw na biyaya at pagpapala, iyon ay dahil sa galaw ng Diyos sa kanyang buhay. Sobra siyang pinagpala sa lahat ng bagay, sapagkat nakita ng Diyos na talaga palang siya ang unang minamahal, iniibig at sinusunod ni Abraham. Second point na dapat po natin lakaran in this year 2026. Read God's Word first. Kung meron tayong dapat laging kinauuhawan, kinasasabikan sa taong year 2026, dapat dito po tayo mauhaw. Dito po tayo magutom. Kung meron pong dapat nating kaadikan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Uhaw tayo dapat na nagme-meditate, nagbabasa, nakikinig
ng salita ng Diyos. Church, kung magpahanggang ngayon, marami pa rin umaagaw ng atensyon sa buhay mo na ginagamit ni Satan sa buhay mo. Kaya hindi ka makapagbukas ng Bible. Hindi ka makapagbasa ng Bible consistent. Dahil sa mga bagay na kung saan dyan nabubuhos ang maraming oras mo. Maraming panahon sa buhay mo na aaksaya. Kung ano man yan, i-let go mo yan. Hindi yan ang makapagdadala sa iyo sa isang napakagandang landas patungo sa kalooban ng Diyos. Itong salita ng Diyos na ito. Ito sa taong year 2026, dito ka magutom. Dito ka mauhaw. Dito ka masabik sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa anumang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng puso, espiritu at kaluluwa at nakatataho sa mga iniisip at binabalak ng tao. Hebrew chapter 4 verse 12. The Word of God is a very powerful word. Napakamakapangyarihan ang salita ng Panginoon. Kung merong makapangyarihang sandata sa ibabaw ng mundo, ito po yun. Ang salita ng Diyos. Kailangan lang nating paniwalaan, lakaran, at ipamuhay. Sapagkat napaka-powerful ang salita ng Diyos. At iba po ang magiging epekto nito sa buhay ng bawat isang taong tunay na mauuhaw, magugutom, masasabik, at ipamumuhay ang salita ng Diyos. Ito po ang bumago sa buhay ko. Way back 1991, ako po ay punong-puno ng bisyo. Sa bayan po ng Baliwag City. Punong-puno po ako ng bisyo. Lagi po kami nag-aaway mag-asawa. Nung bago pa lang po kami mag-asawa, sapagkat ang priority ko, hindi siya. Ang priority ko, barkada. Ang priority ko, alak. Ang priority ko, kasiyahan kasama ang mga barkada. But praise God, nang dahil po sa patuloy na pagpunta sa church, pagbabasa ng Bible, nagrema po sa puso ko, sa isip ko, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito po yung bumago sa buhay ko. Until now, ito po yung patuloy na nagmumold, nagre-replenish ng buhay ko. Ang salita ng Panginoon na matatagpuan sa banal na kasulatan. Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. Ang mga nakikinig sa hulang inihahayag nito at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit nang maganap. Sino po ang mapalad? Ang lahat ng bumabasa. Lahat ng nagbabasa ng taimtim. Lahat ng nagbabasa ng may kasabikan. Sabi ng Diyos, napakapalad. Lahat na nakikinig ng salita ng Diyos. Ano po sabi? Napakapalad. Palakpakan niyo ang Diyos sa buhay niyo ngayon. Sapagkat ngayon sa araw na ito nangyari ang ikalawang mapalad, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos. Pangatlo, mapalad ang ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Matapos niyang mabasa, matapos niyang mapakinggan, ini-a-apply niya sa kanyang buhay. Napakapalad ng mga taong iyan. Sobrang blessed ang mga taong iyan. Yan po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos.
Kapag binabasa natin ang buong taimtim, buong kasabikan, buong kauhawan, pagbangon mo sa umaga, bago ka magtrabaho, bago ka mag-aral, bago mo gawin ang maraming bagay, uunahin mo munang magpuri, magpasalamat, manalangin, and then after that, uunahin mo na magbulay-bulay ng kanyang salita. Kahit nasa trabaho ka na, ang pinanonood mo sa cellphone mo, sa TV mo, ay yung mga pangangaral ng salita ng Diyos. Iyan ang mga taong pinagpala at napakapapalad na nabubuhay sa ibabaw ng mundo sa harap ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Read God's Word first. Huwag po natin ihuhuli. Huwag po natin ihuhuli, igigitna, idudulo sa buhay natin sa bawat araw ang pagbabasa, ang pagninilay-nilay, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat napakapalad ng mga taong laging inuuna ang mag-meditate, ang makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. Ano ang dulot ng salita ng Diyos sa buhay ng isang tao? Ano ang matinding epekto nito kapag siya'y nagpasimula na mauhaw, masabik, magutom, na magbasa at makinig ng salita ng Diyos? Number 1, the truth will be found. Matatagpuan niya ang katotohanan. Alam niyo po ba na sa akin pong murang edad, inaabot po ako ng alas 2, alas 3 ng madaling araw sa pagbabasa. Galing pa po ako sa mga Bible study noon, prayer meeting. At the age of 14 years old, teenager, pero uhaw na uhaw akong dumalo sa mga gawain. Prayer meeting, midweek, Bible study. Pagkatapos po, nagsisharing pa po kami ang mga kasharing ko po, mga may edad. Ako po'y pinakabata. Hindi pa po ako napupuno noon. Grabe po pag nangangaral po yung pong aking pong ama sa pananampalataya. That time, grabe po, hindi po ko halos kumukurap. Hindi po ko halos gumagalaw sa upuan ko. Ako po'y nakanganga sa kanya. Sapagkat that time, napaka-anointed po niya. Grabe po yung wisdom and knowledge and anointing doon sa akin pong ama sa pananampalataya. Uhaw na uhaw po ako, sabik na sabik, at laging nag-iintay sa mga bibitawan po niyang mga pananalita. Uhaw na uhaw po ako. Pagkatapos po nung magsisharing kami ng mga kasamahan ko, mga dumalo sa gawain, pag uwi ko pa po ng bahay noon, hanggang alas 2, alas 3 ng madaling araw, binabasa ko po yung Bible. Alam niyo po bang napakaraming matitigas na turo inireveal sa akin ng Diyos. Ako po ang nakabasa. Wala po sa akin nagturo na wag nang lumuhod sa mga Diyos-Diyosan. Wala po sa akin nagturo na wag na po akong pumasok sa mga simbahan na punong-puno po ng rebulto. Na pagbabasa ko po sa Bible yun. Nabuksan po kagad yung isip ko. Nabuksan po kagad yung puso ko. By the power of the Holy Spirit, yun po ay natutunan ko. Kaya ang bilis po nung paglago ko, ang bilis po nung paglalim ng aking spiritual life. At di ko po alam na meron palang plano ang Diyos sa buhay ko. Ito po yun, nakatayo sa inyong harapan. Gagamitin pala niya ako bilang isang tagapangaral, tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Dahil nakita niya maaari ang kauhawan ko, ang kasabikan ko, ang kaseryosohan ko. Kapag ako'y nakikinig ng salita ng Diyos, hindi mo ko po pwedeng kalabitin. Hindi mo ko po pwedeng kwentuhin. Kasi nakapokus ako doon sa lingkod ng Diyos na nangangaral. Uhaw na uhaw ako, word by word na binibitawan niya. Sabik na sabik akong gusto ko talaga lahat yon ay makuha at maunawaan. Kaya po, ang katotohanan po'y matagpuan natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
John chapter 17 verse 17. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Matagpuan po ang katotohanan walang iba kundi sa salita ng ating Panginoon. Yan po ang dulot, yan po ang bunga. Kaya hindi ka maliligaw. Hindi ka ma-out of line sa tinatahak mo sa buhay, sa journey mo, sa path mo, kapag ang priority mong inuuna lagi sa buhay mo ay ang kasabikan, kauhawan, kaseryosohan sa pakikinig, pagbabasa ng salita ng Diyos. Ikalawa, na epekto ng salita ng Diyos, guidance and direction. Iga-guide ka ng salita ng Diyos. Bibigyan ka ng isang mapakatindi na direksyon sa buhay mo. Kapag ang ating naging priorities sa taong ito ay ang kasabikan, ang kauhawan sa pagbabasa, pagme-meditate, pakikinig at pag-aaral ng makapangyarihang salita. Ang salita ng Diyos ang mag-guide sa atin. Ang salita ng Diyos ang magbibigay ng isang matinding direksyon sa atin para hindi ka maligaw, para hindi ka mapahamak. Iyan ang epekto ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isang taong totoo at seryoso at sabik na sabik, uhaw na uhaw at ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Awit 119 verse 105. Salita mo'y isang tanlaw na sa akin ay patnubay. Liwanag na tumatanlaw sa landas kong dinaraanan. The Word of God is a spiritual light sa ating buhay. Spiritual spotlight. Idadirect ka niya. Iga-guide ka niya sa isang tamang landas according the will of our Lord. Sapagkat ang mundong ito'y napakadilim. Ang mundong ito'y napakaraming mga gawain patungo sa landas ng kadiliman. Pansinin niyo po, nasa bahay ka na lang. Nasa bahay ka na lang, hindi ka umaalis. Pero nakababad ka sa cellphone mo. Hindi ka na umaalis, wala ka ng barkada, nasa bahay ka na lang. Pero dahil nahuhook ka ng kaaway ni Satan, na patuloy na mag-focus sa cellphone. Ang cellphone po, dahil po sa internet, dahil po sa technology, pwede ka po niyan dalhin para ikaw ay maadik sa maraming bisyo, maraming panoorin, para mawalan ka ng panahon at oras para sa Panginoon at sa Kanyang salita. Nasa bahay ka na lang. Ganyang katindi si Satanas. Hindi ka pa lumalabas ng bahay niyan. Cellphone lang ang taban mo. Pero bibigyan ka ng spirit of addiction. Addiction hindi para sa Diyos. Addiction para patungo sa isang buhay na miserable. Alam niyo po bang maraming tao ngayon baon sa utang? Bakit? Dahil nahook ng iba't ibang gaming sa cellphone. Baon sa utang. Nasira ang kinabukasan. Napakabigat ng pinagdadaanan. Dahil nahook siya sa spirit of vices under darkness spirit. Ganyang katindi po ang laban ngayon sa ating kapanahunan. Even pa po yung napakarami po pwede mong panuorin na mga site sa internet na maaadik ka, mahuhuk ka, na wala ka nang gagawin sa buhay mo kundi manood na lang at manood na lang. Listen carefully. Hindi masamang manood ng mga telenovela. Pero matindi po ang ginagamit po ng kaaway. Yung Netflix, pansinin niyo po yung episode by episode. Isang linggo mo nang pinanunood yung isang istorya, hindi ka pa natatapos sapagkat episode. Nauubos na yung oras mo. Nauubos na yung panahon mo. Wala ka nang magawa. At ang masakit, yung istorya, na-adapt mo na. Alam niyo po ba yan ay
isang pakana ng kaaway. Mamili po tayo ng panonoodin sa mga Netflix. Dapat po meron po talagang idudulot sa ating spiritual life. Pero kung puro lang po istorya ng pag-ibig, katatakutan, kriminalidad, I challenge you, lubayan niyo po yan. Hindi po yan magiging maganda sa buhay natin. Kasi hinuhook ka, ina-addict ka, ala ka na magawa sa buhay mo. Hindi mo na makuhang mag-pray. Hindi mo na makuhang magbasa ng Bible. Kasi addict ka na doon sa sinusundan mo mga episode sa internet, sa Netflix. Church, in this year 2026, baguhin natin ang ating pong journey. Baguhin natin ang ating pong landas na tatakit. Ako po'y bilang pastor niyo, hindi ko po kayo kayang bantayan 24/7. Pero titiyain ko po kayo, lagi po ako may nakaprepare na mga mensahe na salita ng Diyos para kayong lahat po ay akayin ko sa mga mensaheng iyon sa tamang pasimula, tamang landas, tamang pamumuhay. But after that, kayo po ang magdi-decide ng inyong mga buhay. Hindi po ako. Ang misyon ko po at ministeryo ko po, akayin lang kayo sa tamang landas. Pakainin ko kayo ng mga salita ng Diyos na makapagbibigay ng inspiration sa inyo. Makapagpapataas ng level ng inyong spirituality. Pero nasa inyo pa rin pong mga kamay ang desisyon kung iyan ay susundin ninyo. Hindi ko na po kontrol yon. Nasa inyo na po. Kaya sabi ng Deuteronomy chapter 30 verse 15, kayo ang pipili ng buhay na masagana o sumpa, ng kapahamakan o kaligtasan, kayo ang pipili. Kaya mga kapatid, patuloy na kauhawa natin ang salita ng Diyos sapagkat yan ay napakatindi po ng epekto. Ikatlo na dulot ng salita ng Diyos, victorious and prosperous life. Tagumpay at masaganang buhay ang dulot ng salita ng Diyos kapag ito ay ating sinunod at ipinamuhay sa ating mga buhay. Minsan ina-underestimate po natin yung Word of God. Salita lang ng Diyos yan, wala yan. Doon tayo nagkakamali. Nakakalimutan natin panghawakan yung pangako ng Diyos. Tignan niyo po, sabi ng Diyos sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon. Ano po sabi ng Diyos kay Joshua? Huwag mong kaliligtaan. Ano po ibig sabihin nun? Dapat consistent. Huwag kaliligtaan. Kaya dapat always priority. At talagang dapat binabasa, pinag-aaralan, pinakikinggan ang salita ng Diyos. Ano po sabi niya? Tuloy natin, dili-diliin mo yon araw at gabi. Meditate day and night. Araw-gabi ang gusto ng Diyos. Ito yung task ng Diyos. Ito yung command ng Diyos kay Joshua. Huwag mong kaliligtaan, Joshua, na basahin, pagnilay-nilayin ang salita. Ang aking salita. Basahin mo yan, i-meditate mo yan, araw at gabi. Tignan niyo po. Upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Ang purpose pala ng Diyos kung bakit niya pinababasa, pinamemeditate kay Joshua ang banal na kasulatan ng kanyang salita ay para patuloy itong tumanim. Patuloy ito talagang ma-remind, ma-recall kay Joshua. Joshua, wag kang titigil, huwag mong kalilimutan, araw-gabi, basahin mo yan. Sa ating kapanahunan, basahin mo yan, pakinggan mo yan. Huwag kang titigil. Sige, tuloy lang. Para isang araw, kapag yan ay nag-strike sa puso't isip natin at nangusap by the power of the Holy Spirit, maipamuhay natin ang salita ng Diyos. Kapag nakikita ng Diyos na ito po'y pinamumuhay na po natin, lumalakad na po tayo sa right path, best path, patungo sa kalooban ng Diyos, sabi ng Panginoon, sa gayon, giginhawa ka at
magtatagumpay. Prosperous and victorious life ay mararanasan natin. At ang magpaparanas nun ang Diyos. At para iparanas niya yan, dapat makita niya tayo buong sabik, buong kauhawan na nagbabasa, nagninilay-nilay, nakikinig, nag-aaral ng kanyang salita, at dumating yung panahon, yung mga salita ng Diyos na yan ay atin na pong ipinamumuhay. At kapag nakita na po ng Diyos na yung salita ng Diyos ay ipinamumuhay na natin, sabi ng Diyos, sa gayon magtatagumpay ka at pagpapalain ko ang iyong buhay. The secret of victorious and prosperous life, abundant life, yan ay magmumula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya niyang pagtagumpayin at pasaganain ng isang tao ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya niyang ibagsak ang isang tao kahit napakaganda ang sitwasyon ayon sa kanyang kapahintulutan. Kaya kapatid, walang bagay na mahirap sa Diyos. Kayang-kaya kanyang pagtagumpayin. Kayang-kaya kanyang pagpalain sa lahat ng aspeto ng buhay mo sa taong year 2026. Kapag ang Diyos ang gumalaw sa buhay mo at sa buhay ko. Amen! Hallelujah! Praise God! Question, yan ba ang nangyayari? Ano ang sabi ng Lord? Sa John chapter 5 verse 38, walang pitak sa inyong mga puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Ito ang nakalulungkot. Personal sinabi ng Panginoon sa mga taong kanyang kaharap that time, walang pitak sa inyong puso ang salita ng Diyos. Sapagkat hindi nyo kayo naniniwala sa akin na sinugo niya. I sad to say, kung sa ating kapanahunan, ito ang maging kondisyon ng ating mga puso. Wala tayong pagpapahalaga. Wala tayong importansyang ibinibigay sa salita ng Diyos. Hindi ang salita ng Diyos, hindi ang Diyos ang priority natin. Ito ang nakalulungkot na dumating sa point ng buhay natin sa ating kapanahunan. Church, balikan natin ang dapat balikan. Back to the origin. Always put God first. Always first read the Word of God. Sapagkat napakalaki ang magiging epekto nito sa ating mga buhay in this year 2026. Next, salvation. Dahil sa salita ng Diyos, napakaraming tao ang naliligtas sa kapahamakan spiritually. Dahil sa salita ng Diyos, napakaraming tao ang nai-enlighten kasama tayo doon. James chapter 1 verse 21, kaya't talikdan na ninyo ang inyong maruming gawa at alisin ang masamang asal. At buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong mga puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Ang tunay na makapagliligtas po sa atin ay ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Through faith. By our Lord Jesus Christ. Ito ang napakatinding epekto ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat isang tao. Third point, last point, na kailangan natin talagang lakaran sa taong ito. Seek first that God will reign over you.
Unahin natin. Unahin mo na ang Diyos talaga ang maghari sa buhay mo, sa buhay ko. Napakaraming tao, pilit niyang pinaghahari ang galit, sama ng loob, puot sa kanyang puso at buhay. Nakalulungkot. Sinalubong niya ang taong year 2026 nang naghahari sa kanyang puso at damdamin ay galit, hinanakit, sama ng loob. Hindi po yan ang dapat nating lakaran sa taong year 2026. Hayaan po natin na ang Diyos ang maghari sa ating mga buhay. At kapag ang Diyos ang tunay na naghahari sa ating mga buhay, walang puwang ang galit, hinanakit, tampo, sama ng loob sa ating mga puso. Tandaan niyo po yan. Ang tunay na manifestasyon na ang Diyos nang naghahari sa ating mga buhay, malinis na yung puso natin. Punong-puno ka ng spirit of understanding, spirit of love, spirit of humility. Why? Yan po ang manifestasyon na ang Diyos na ang naghahari sa ating mga buhay. Kapag meron pa rin tayong galit, sama ng loob, inggit, tampo, hinanakit, I sad to say, ang naghahari sa buhay mo ay ang dyablo at ang kaaway. Sapagkat lahat ng damdaming iyan ay hindi mula sa Diyos, iyan ay mula kay Satanas. Kaya sa taong itong year 2026, sa Diyos tayo tiklop tuhod na sumurrender at magpakumbaba. Kung magpahanggang ngayon, meron pa na mga batik, meron pa na mga latak ng hinanakit, galit, sama ng loob, tampo sa ating mga puso at damdamin. Hayaan natin na ito'y isuko natin sa Panginoon. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Hayaan natin ang Diyos ang tumulong sa atin sa isang napakatinding hangarin natin na handa na natin talagang isuko sa Panginoon yung mga nararamdaman nating hindi mula sa Diyos. At hilingin natin na ang Diyos na ang tunay na maghari sa ating mga puso, isipan at kalooban. Matthew 6:33. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos. Yun yung mga kapatid, yung word sa Tagalog. Higit sa lahat, above all, pag sumakitan ninyo na pagharian kayo ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God. Makindamize tayo. Ang tunay po na ang Diyos na ang naghahari sa kanyang buhay, hindi na siya ang Panginoon sa kanyang sarili. Dahil alam niyang meron na pong kaharian sa kanyang buhay, meron na pong hari ang dapat masunod sa kanyang buhay, hindi na siya magdi-decide sa kanyang sarili kung ano ang gusto niya, kundi dapat nagpapasakop siya. Nagsasubmit siya sa tunay na hari. Walang iba kundi ang Panginoon. All our decision in our lives, dapat ang Panginoon ang nasusunod sa ating buhay. Hindi tayo. Iyan ang isang manifestasyon na ang Diyos na ang naghahari sa ating mga buhay.
Lahat ng pasisimulan mo, lahat ng gagawin mo, ikinukonsulta mo sa Panginoon. Lord, ito yung gusto kong mangyari. Pero kalooban mo ba? Mangusap ka, magbigay ka sa akin ng sign. O ito po talaga'y gagawin ko. Ito ang tunay na pinaghaharian ng Diyos. Hindi na tayo nasusunod sa ating buhay. Dapat ang nasusunod ang Diyos, ang ating Panginoon sa ating mga buhay. At mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ipagkakaloob niya ang lahat ng inyong mga kailangan. Church, yan po ang susi ng provision, highly favored, blessing ng Diyos. Kapag hinayaan natin nang naghahari na sa ating puso, sa ating isip, ay ang Diyos. Kapag lahat ng ating sisimulang gagawin, paplanuhin, ayon na sa kanyang kalooban, ang nais ng Diyos, ang pangako ng Diyos, lahat ng pangailangan nyo, ipagkakaloob. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya ako po, lahat ng aking plano, vision sa church na ito, di ko po pinoproblema. Kasi siya may sabi, siya ang magpo-provide. Idadaloy niya, marami siyang pwedeng gamitin. Habang tayo dapat lang nasusunod sa kalooban ng Diyos, God will provide. Hallelujah. Ang gusto lang ng Panginoon, lumakad lang tayo sa kanyang kalooban, sa kanyang nais. Ang gusto lang ng Panginoon, siya ang nasusunod sa ating buhay. At ang pangako niya, all our needs, ipoprovide ng Panginoon. Hallelujah. Kaya paano kang madi-discourage? Paano kang mahihirapan? Kung ikaw ay patuloy nagagabayan at sasamahan ng Diyos at siya ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo, pangangailangan ko sa ating mga buhay. May pangako ang Panginoon patungkol sa kanyang kaharian. Luke chapter 12 verse 32, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagkakaloob sa atin ng Diyos yung kingdom na inaasam ng marami. Pero ang tanong, saan naghahari ang Diyos? Kasi po, mali po yung naging mentalidad ng napakaraming tao mula pa po sa bagong tipan. Saan ba talaga naghahari ang Diyos? Sabi po doon sa Luke chapter 17 verse 21, at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsisimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Ang paghahari pala ng Diyos ay nagsisimula na siyang maghari sa bawat isang puso na malinis, mapagpakumbaba at tapat na sumusunod sa Panginoon. Never pong maghahari ang Diyos sa pusong mapagmalaki, pusong mapagmataas, pusong mapagmapuri, pusong punong-puno ng galit, hinanakit, sama ng loob. Hindi po sa maghahari sa mga pusong iyan. Ang Diyos ay maghahari sa puso ng bawat isang nananalig sa Kanya na may kapakumbabaan at may katapatan. Isang pusong malinis, isang pusong mapagpatawad, isang pusong maunawain, isang pusong mapagbigay.